Tahanang maituturing ng 61 taong gulang na si Mang Pablo ang masikip, magulo at pinagtagpi-tagping materialis na ito. Bahay na kanyang mauuwian, bahay na mapagpapahingahan, at bahay na masisilungan. Pero kung ating pagmamasdan, sino ang magiging komportable sa ganitong kalagayan? Ganito umiikot ang buhay ni Mang Pablo, buhay ng mag-isa, buhay na walang ibang inaasahan. Minsan nag-aaral sa trabaho po, kahit lang po. Nagwawalis po ako. Diyan po sa taas po. Kumikita ng 200 piso sa hanap buhay na pagwawalis. Minsan ay sumasapat, pero madalas ay nilalabanan ang sikmurang kumakalam. Nagkakasya rin po, tapos nag-abot-abot po ng mga pagkain po. Iniisip ko nga rin po, mahirap din po walang kasama. Yung buhay na mag-isa, parang naiisip niyo po ba na malungkot? Opo, iniisip ko, sabi ko ako nakapag-aral, hindi na siguro po ganito ang buhay ko. Nagkaroon ng dating kinakasama si Mang Pablo, 15 taon na rin noong namayapa ito. Kaya ngayon, malungkot niyang sinasalubong ang gabi at ang araw. Ang laging pangamba ni Mang Pablo ay ang malakas na ulan. Pag naulan po, nagising po ako, gano'n iniisip ko baka po mabasa yung kuryente na tuluan. Matagal na po ng bubong to, tinapal-tapal ko lang po ito. Parang baril lang po ako masilungan ng mga nilabahan ko po. Maliit na kapraso nga lang po yung sa loob. At natulo nga po, nabali. Nabali po yung loob eh. Ito nga po, nagumuho. Nabali po yung dulo, sir. Yan o. Dati mataas po yan. Nabali po. Mahirap po talaga. Mas po, sir. Tiis nga po ako. Pinasok ko din ang bahay ni Mang Pablo upang mas makita ko pa ang kanyang sitwasyon. Eto, pasukin natin yung loob ng kanyang bahay. Tuloy po kayo, sir. Pagpasok po natin, makikita nyo yung mga, ano po to, mga, may mga sako po dito, ano po, mga damit nyo po ito? Yung iba po nabasa po nga po, sir eh. Nabasa dahil sa ulan, kasi nga po, ito wala po kayong bubong. Ito wala po, baka ilagyan ko lang po ng samantala lang po, sir. Plywood. Eh di bumabagsak pa rin po yung tubig. Ito po, sir, ang po ako Napansin ko din po, parang ang dami pong damit, tsaka mga sako. Lahat po yan sa inyo? Opo. Saan po yan galing? Ay, mga iba po, yung mga bigay-bigay lang po, sir. Habang papasok, ay paliit ng paliit ang gagalawan, lalo na sa parte ng kanyang tutulugan. Halos hindi na nga niya maidiretso ang kanyang katawan sa kipot ng ginagalawan. Ito po ang natutulog, sir. Ito po ang ang higaan po. Yan, nakaganyan po. Parang napapansin ko po sa mata nyo, parang naluluha po kayo. Ano pong ibig sabihin nun? Alam po, mahirap nga lang po talaga. Upang kahit paano ay matugunan ng pangangailangan ni Mang Pablo, lalo na sa kanyang pangkain araw-araw, naghatid ng 1,000 pisong paunang tulong
ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Marami po salamat sa inyo. Pambili ko po ng bigas po, saka ulam po, yung inabot niyo po sa akin. Maya-maya lang ay dumating na nga ang ulan na palaging pinangangambahan ni Mang Pablo. Paulan na. Kinakabahan po ako, nalakas na naman po ulit ulan, na ano naman po, nahanda ako na po na lagyan ng sahod sa loob, nalagyan ng lalagyan. Ito nag-aayos, nababakyak na naman po ulan. Ano naman ang tulo. Nagawa niyo po ng paraan. Po, ito na po ngayon yung kinakatakutang sitwasyon ni Tatay Pablo dahil ngayong panahon nga po sunod-sunod yung tag-ulan. So habang ini-interview po natin siya, ito, bumagsak na nga yung malakas na ulan. At papansin nyo, yung bahay niya puro tulo na po. So, dito ko po inaalalayan sa loob. Saka dito sa kabila natulo. Ito may nalagyan ako ng tubig. Pag malakas na malakas yan, dito malakas po. Diyan, angge yan, dyan. Sa ano na yun, tabi na yan. Diyan may tabi na yan, dyan natulo. Para sa dilim na parating at sabay na pagbuhos ng ulan, si Mang Pablo ay patuloy na mananalangin para sa kanyang kaligtasan. Magiging gising ang kanyang buong gabi at maghihintay ng pagtila ng mga patak habang pananampalataya na lang ang kanyang tanging kinakapitan.